Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga kamunting tinig, ay ang balita na kung saan ay ang Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao sa pamamagitan po ng Chief Minister Makacoa at lima pang mga gobernador ng nasabing rehiyon talagang nagpakita, mga kamunting tinig, ng suporta, kumpiyansa, sa kampanya ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos laban po sa korupsyon. Kasi matatandaan po natin, for the information of everybody, lalong-lalo na sa mga Duterte diehard supporters, na kung saan ang ating Pangulong Bongbong Marcos ang siya lang namang nagbunyag ng katiwalian sa gobyerno. Particularly, dito po sa Department of Public Works and Highway, dahil may mga bilyon-bilyon pong pera na ginamit sa kawalang hiyaan. So mahalaga po ang balita na ito. Alam ko kumalat na to sa iba't ibang mga social media sites, pero alam niyo naman, ang Munting Tinig ay talagang nire-remind lang kayo. Baka makalimutan niyo, no, na ang Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao o yung BARM, okay, sa pamamagitan po ng Chief Minister na walang iba kundi si Chief Minister Makacoa, kasama po ang limang gobernador ng rehiyon. Mamaya banggitin natin ang kanilang mga pangalan na buong tapang at nanindigan na magpakita ng kanilang suporta sa kampanya po, no, laban sa korupsyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So ibig sabihin, mga kamunting tinig, nagkaisa po yung BARM Chief Minister Abdul Rauf Makacoa. Nagkaisa po sila. Kasama po ng mga limang gobernador ng rehiyon, gaya nga ng banggit ko kanina sa opening statement po natin, sa pamamagitan po ng isang joint statement. So yung joint statement na yon, ginawa po yan noong November 20, 2025. Ang ilang kasi nakalagtaan nila to, no? Hindi po nila natutukan. Bilang pagpapakita po, mga kamunting tinig and people of the Republic of the Philippines, na kanilang suporta, buong suporta sa pinatindi. Bakit po pinatindi? Dahil may mga nahuhuli na nga. May makukulong pa before Christmas. May ilagay pa sa red notice ng International Police. Okay? Diyan po sa pinatinding anti-corruption campaign ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, na wala pong sinisino, wala pong pamilya, walang kamag-anak, walang kaibigan, o kapatid man, pinsan man, o anuman, as long as kailangang imbestigahan. So, kaya nga, sa kanilang pinirmahayang pahayag na kumakalat ngayon sa social media at nabalita po sa mainstream media, malugod po na tinanggap, no, ng mga lider ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao o yung BARM, ang serye ng tinatawag na reformang inilulunsad ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, unang palasyo ng Malacanang, kabilang po yung pagbuo ng tinatawag na ICI, Independent Commission for Infrastructure, na kung saan mayroon na pong na-file ng kaso, nirekomenda na nila, kabilang po nga sa gusto nilang file ng kaso ng ombudsman ay itong si Saldico, si former Speaker Martin Romualdez at iba pang mga contractors, yan, mga construction companies, opisyal ng Department of Public Works and Highway. So kabilang po sa mandato ng Independent Commission, imbestigahan, panagutin, pabayarin at ikulong. Pag naging okay po at tagumpay ang kanilang investigation. Actually, believe din tayo sa Independent Commission for Infrastructure. Alam mo kung bakit? Nagkaroon na po ng pag-freeze ng mga ari-arian ng mga taong konektado sa umano'y maanumalyang flood control projects. At syempre, ang direktiba po ng ating mahal na Pangulo, bawiin yung mga pundo ng bayan na nawaldas sa mga mapanlinlang na proyekto ng flood control. Bakit mapanlinlang? Sa report, completed. Pag in-inspection, wala po kahit na isang haligi.
Then mayroon nga pero hindi akma, substandard, kaya madali pong masira. At yung iba tadyaga dyan ay mga ghost projects. So, inilalarawan po ng mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao ang mga hakbang na ito bilang firm, patas, deliberate at the same time measurable actions na inuuna ang tunay na pananagutan kaysa tinatawag na spectacle-driven politics. So, o yung mga hakbang na kung saan ay masasabi natin na nakatuon sa tunay na pamamahala, yan po ang kinabibiliban ng mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. So, giit pa ng ating mga leader sa Bangsamoro o sa BARM, yung kanilang pagkakaisa sa kampanya po ng ating mga Pangulo kontra sa korupsyon ay nakabatay po sa paniniwala na ang tapat at malinis, okay, na pamamahala ay isang pundasyon ng kapayapaan at pag-unlad. A foundation of peace and prosperity. Okay? Hindi lamang po sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, kundi po sa ibang bansa. Kaya sabi ko sa inyo kanina, gaya na nasabi ko, yung mga pahayag na yan sa pamamagitan po ng joint statement na kanilang nilalagdaan, ay nilagdaan po yan ng Chief Minister na walang iba kundi si Chief Minister ng BARM na si Abdul Rauf Makacoa. At yung mga governor na nabanggit po natin ay unang-una, yan po ay governor ng Basilan, si Mujib Hataman. Yon ang governor ng Basilan na suportado ang laban po ng ating mahal na Pangulo kontra korupsyon. Kasama din po yan yung governor ng Lanao del Sur na si Muhammad Bombit Adyong. Yan, governor po ng Lanao del Sur. Kabilang din po sa 5 na mga gobernador ay yung Maguindanao del Norte governor na si Tukaw Mastura. Itong si Tukaw Mastura ay dati pong mayor ito ng Municipality of Sultan Kudarat. Iba din po ang Sultan Kudarat Province. Okay? Yung Municipality of Sultan Kudarat bahagi po ng ng Maguindanao del Norte yan. Doon po unang nakalagay ang Kapitolyo ng Maguindanao bago inilipat po sa Sharif Kabungsuan o Sharif Agwak o Maganoy na kung saan kontrolado dati ng mga Ampatuan. Yung nag-Maguindanao Massacre, okay? Hanggang sa natalo sila ni Toto Mangudadato hanggang sa inilipat po ng Buluan. So hanggang ngayon, ang seats of Maguindanao del Norte ay sa Buluan. Ilang oras lang ang travel papunta po ng Tacorong City. Now, ang next po, pang-apat sa mga governor na sinusuportahan ang laban ng Pangulo kontra korupsyon ay ang governor ng Maguindanao del Sur. Yung Maguindanao del Sur ay yun ay pinamunuan ni Dato Ali Midtimbang. At yung isa pa sa panglima na governor po ng BARM ay si Ismael Mang Sali. Siya po ang governor ng Tawi-Tawi. So for the recap, yung 5 governor na yon na kung saan ay pinangunahan po ng Chief Minister. Okay, yung 5 governor at Chief Minister ng BARM. Yung Chief Minister ng BARM ay si Abdul Rauf Makacoa. Okay, uulitin ko para at least kahit papano aware kayo. So, unang-una po dyan sa listahan ng mga governor ay si Mujib Hataman. Governor po yun ng Basilan. Okay? Next, Governor Mamintal Bombet Adyong. Siya po yung governor ng Lanao del Norte. So, si Dato Tukaw Mastura, siya po ang governor ng Maguindanao del Norte. Ang governor naman po ng Maguindanao del Sur, walang iba kundi si Dato Ali Midtimbang. At ang panglima po sa mga governor ng BARM ay ito pong si Governor Ismael Mang Sali ng Tawi-Tawi. So, yan ay makukuha po natin
sa page ng Bangsamoro Government and Bangsamoro Information Office. So maraming salamat sa mga kapatid natin na mga Moro dahil suportado po nila ang kampanya ng Pangulo kontra korupsyon. Yun ang maganda. No? Dahil wala naman pong hangad ang presidente kundi ang mapanagot, mababayad at mapakulong ang sangkot po sa pagwaldas ng pera ng taong bayan. Yung kanilang mga pahayag, yung kanilang nagkakaisang mga tinig, ayon ay binuo sa pamamagitan po ng tinatawag na joint statement. Na nilagdaan po yan noong November 20, 2025 bilang papapakita po ng kanilang buong suporta sa pinatinding anti-corruption campaign ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino na nagsasabi, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat.